Ang tugatog ng buhay. Kabanata 18:17. F***. Seryoso ang mga bagay ngayon. Nakakilala lang ni Alex kina Dorothy at Whitey at napatay niya ang 6 na kaliwang tropang lalaki na sinapian ng Bloodshire. Matapos masipsip ng Chaos Bead ang mga ito, ang Chaos at Holy Bead ay lubos na napabuti. Ang basag na butil ay nasira ng husto bago ito, ngunit ngayon, halos nakabawi na ito. Gayunpaman, ang huling quarter na lang ang natitira at labis na inaabangan ni Alex kung anong mga pagbabago ang mangyayari pagkatapos naganap na maayos ang sirang Chaos Bead. Gayon din, ang banal na enerhiya na umaapaw mula sa loob ng Chaos Bead ay tumataas. Para sa kanya, ito ay isang indikasyon ng pagtaas ng lakas. Gayunpaman, hindi niya maintindihan na pagkatapos niyang maabot ang tuktok ng core formation at tumaas ang kanyang lakas, hindi nagbago ang kanyang level, at kailangan pa niyang mag-trigger ng kidlat na kapigatian. Ito ay kakaiba, ayon sa Loika, isang kidlat na kapigatian ay dapat na nangyari matagal na ang nakalipas. Dahil Baku ay nasa loob ng isang lihim na kaharian at nasa Kala Temple. Sa oras na ito, naramdaman ni Alex ang mas malakas na vibration mula sa Chaos Bead. Noong una ay naisip niya na mas marami pa siyang Bloodshire na isang magandang bagay sa kanya dahil nagsisilbi sila bilang suplemento, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang napakarami ng sabay-sabay. At kasama rin sa kanila si Spencer. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay ang kasalukuyang Spencer ay ibang-iba kaysa dati, ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura ng demonyo tulad ng Bloodshire. Si Spencer ay sinapian ng isang Bloodshire. Gulat na bulalas ni Alex. Nakita ni Spencer na ngayon ay si King Shira, si Whitey na nakasuot ng armor at nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabuti, nawawala ako ng angkop na bundok at ang malaking pusa na ito ay hindi masama. Kaya't gamitin natin ito bilang isang bundok. Habang sinasabi niya iyon ay inabot niya iyon para sunggaban si Whitey. Tease. Galit na galit si Whitey at ini-swipe nito ang mga kuko nito kay Spencer. Ang pag-swipe ng mga kuko ni Whitey ay nagbunga ng puwersang humahati sa hangin na lumikha ng pagsabog sa hangin. Gayunpaman, itinaas lamang ni Haring Shira ang kanyang kamay at hinampas ito sa mga kuko ni Whitey. Natanggal ang mga kuko ni Whitey na punit ang balat at laman. Ngunit hindi siya tumigil doon at ang kanyang kamay ay tumaas patungo sa ulo ni Whitey. Napasigaw si Whitey at napalipad sa hangin sa suntok na iyon. Napakabilis na humakbang pasulong si Haring Shira na kahit sina Dorothy at Alex ay hindi ito makita ng malinaw. Para siyang nag-teleport at nasa harap niya si Whitey sa isang iglap. Inabot niya ito para kunin muli. Sa sumunod na sandali, gumalaw si Alex. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Boom! Tarat-tarat! Ang Chaos Bead ay nag-vibrate, ang banal na enerhiya nito ay umaakyat sa mga kamay ni Alex habang idiniin niya ang isang daliri na parang bundok na bumabagsak at ang Buddha ay bumababa patungo kay King Shira. Martial arts ng Budismo. Isa pang mabahong Buddhist monghe. Ang kagalang-galang na pindola ay ikinulong si Haring Shira sa loob ng libu-libong taon at nagkaroon siya ng matinding pagkapuot sa mga Buddhist monghe dahil doon. Sa makatuwid para sa kanya, mas mabuti kung ang lahat ng mga monghe sa buong mundo ay lubusang malipol. Gayunpaman, ang Budismo ay naging kaaway ng kanilang tribong Shira. Nakakontrol lang niya sa katawan ni Spencer at ayaw niyang matamaan ng Buddhism martial arts. Hindi siya mamamatay, ngunit ang enerhiya ng dugo na pinaghirapan niyang nakolekta ay mauubos. Medyo nag-aatubili siya na mangyari iyon. At kaya, sumuko si Haring Shira sa pag-agaw kay Whitey at piniling umatras. Kasabay nito, inutusan niya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan na palibutan si Alex. Boom! Tarat-tarat! Dama po ang supreme touch ni Brahma sa clearing na may malakas na ingay. Ilang beses yumanig ang lupa. Walang nakapansin na sa malayo, sa hilagang kanlurang sulok ng Kala Temple, ang mga mata ng gininto ang estatwa ng Buddha ay kumikinang na may mahinang asol na liwanag. Paper Doll Curse of Three Realms. Papel Doll Puppet. Huling ginamit ni Alex ang kanyang mga kasanayan na naglalayong akitin ang Bloodshire bago siya sa dating porma sayon.
Bago siya pumunta rito, binago niya ang isang espesyal na idinisenyong forma sayon upang maakit ang blood shear. Gayunpaman, nakita niyang hindi ito epektibo sa pagkakataong ito. Inalis ng blood shear sa kanyang harapan ang mga paper doll puppet at sa halip ay naglalayon sa mga totoong tao. Ito ang paper doll Curse of Three Realms. Mukhang mayroon kang dalawahang paglilinang sa Budismo at kahit papaano ay may kaugnayan sa Diyos, Maiko. Mayroong dalawang uri ng mga tao na pinakaayaw ko sa buhay na ito, ang isa ay mga monghe na Buddhist at ang isa ay ang manghuhula ni Maiko. Sa kasamaang palad, kasali ka sa dalawa. Kaya, bibigyan kita ng isang malaking kamatayan. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1818. Nagulat si Dorothy. Ang isang blood shear ay nagmamay-ari ng taong ito. Paano pa siya nakakapagsalita? Natatakot ako na hindi iyon isang ordinaryong blood shear, sabi ni Alex. Maaaring ibang uri ito, ilang uri ng mutation o isang bagay. Tumango si Dorothy. Kaya ito ay isang pambihira. Galit na galit si Haring Shear nang marinig niya ito. Sino ang tinatawag mong freak? Babae, ginalit mo ako. Ako ang pinakagwapong lalaki sa tribong Shear. Ang pangit na babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na tumingin sa akin. Dukutin ko yung mata mo. Parehong natigilan sina Dorothy at Alex. Ang blood shear na ito ay medyo narcissistic. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay nakakatakot. Nang sabihin niyang gusto niyang dukutin ang mga mata ni Dorothy, nasa harap niya ito sa susunod na segundo habang nakaunat ang mga kamay, malapit ng hukay ng magagandang mata nito. Magwala. Namula si Alex sa galit. Ibinuhos niya ang kapangyarihan mula sa Holy Bead sa Sword of Universe at umindayog. Ang Sword Intent Edict ay lumipad, nag-spray na parang pilak. Malamig na bamantong hininga si Haring Shear at pinitik ang kanyang daliri sa espada. Natandiyan ang katawan ng talam. Pagkatapos tinalo niya ng kanyang palad ang tiyan ni Dorothy. Ano? Nagulat si Alex. Si Dorothy ay isang buntis na may 4 na anak sa kanyang tiyan. Makayanan kaya nilang lahat ang suntok sa kanyang tiyan. Nanginginig ang buong katawan ni Alex, umabot sa kalangitan ang kanyang galit. Hubby, ayos lang ako. Buti na lang, gumamit ako ng harang para protektahan ang mga bata. Pumangon si Dorothy at sinabing tumalsik ang isang bibig ng dugo habang ginagawa niya iyon. Sumugod si Alex at nag-inject ng healing energy mula sa mga ipinagbabawal na spell na alam niya sa kanyang katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat sa isang kisap mata. Anong uri ng paraan ng pagpapagaling ito? Si Haring Shear ay may kaalaman at maraming bagay, ngunit siya ay natigilan sa pamamaraan ni Alex at nagtanong ng malakas. Hindi sumagot si Alex. Sa sandaling ito, isang malaking tunog ng kampana ang tumunog sa direksyong hilagang kanluran. Bong! Kakaibang malakas ang tunog at umubang ito sa eardrums ng mga nakarinig nito. Parang nanginag ang buong Kala Temple. Ano iyon? Gulat na tanong ni Dorothy. Sa palasyo ng isipan ni Alex, ang Chaos Bead ay mas lalong nag-vibrate nang marinig ang tunog ng kampana, lalo na ang Holy Bead, na nagsimulang magningning habang, isa-isa, ang mga lihim na Buddhist incantation ay nagsimulang bumuhos mula rito. Namo. Unti-unting narinig ni Alex ang mga chants sa kanyang tenga, ang mga chants na tuloy-tuloy. Nakakabingi ang boses. Naririnig mo ba ang isang monghe na umaawit ng mga banal na kasulatan? Tanong ni Alex kay Dorothy. Nakinig sandali si Dorothy. Hindi. Pakiramdam ni Alex ay kakaiba ito. Naririnig niya ito ng malakas at malinaw at lumalakas din ang boses habang lumilipas ang panahon na parang may kumakanta sa tabi mismo ng kanyang tenga. Bong! Isa pang tunog ng kampana ang umalangaw-ngaw. Tungkol kay Haring Shear, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto at siya ay sumigaw, Requiem Clock. Ang mabahong monghe Pindola. Hindi pa ba siya namatay? Anong pakulo pa ang ginagawa niya? Ang tunog ng kampana ay tila may epekto sa blood shear. Ang mga taong iyon na sinapian ng blood shear ay nakatayong blanko sa lugar, lahat sila ay hindi gumagalaw kahit isang kalamnan.
Older Whitey, protektahan si Dorothy at tumakbo patungo sa tunog ng kampana. Napaungol si Alex. Naunawaan ni Old Whitey, nagmamadaling lumapit at nagbago ang baluti sa likod nito at nalikha ang isang upuan. Matapos buhatin si Dorothy sa likod nito, tumakbo si Old Whitey patungo sa kampana. Bamantong hininga si Haring Shira, huwag mong isipin na madali kang makakatakas. Biglang bumitaw ang kamay niya. Bumaba ang blood sacrifice at isang malademonyong anino. Ang Dragon Bone Sword ni Alex ay bumuo ng isang sword array para harangan si King Shira. Ako ang kalaban mo. Ang sibat ni Haring Shira ay nasa kanyang kamay at ibinaba niya ito ng malakas. Pumunta ka sa impyerno. Lumitaw ang mga itim na bitek sa espasyo kung saan dumaan ang matalim na dulo ng sibat. Ang bitek ay nabuo dahil ang sibat ay maaaring tumagos sa kalawakan. Kabanata 1819. Boom! Tarat-tarat. Nagkaroon na ng malaking gap sa pagitan ng cultivation level ni Alex at ni Spencer. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kasalukuyang Spencer na taglay ni Haring Shira ay mas makabuluhan. Si Haring Shira ay nangingibabaw na may sibat sa kanyang mga kamay at matindi ang nakamamatay na aura sa paligid niya. Ang Dragon Bone Sword na ginawa ni Alex ng sword array ay madaling maputol na parang papel. Ang dulo ng sibat ay tumama sa dibdib ni Alex at ang Ben Ares Dragon Armor ay naputol. Pumalsik ang dugo ng gintong dragon mula sa hiwa. Walang sinabi si Nila. Gayunpaman, magkaugnay sina Alex at Nila sa sandaling ito at ramdam niya ang paghihirap at sakit na nararanasan niya. Nasugatan si Nila. Kasabay nito, nasugatan din si Alex. Ang sibat ay tumusok sa kanyang katawan na nag-iwan ng 30 sentimetro ang haba ng sugat. Kitang-kita ang kanyang mga buto sa lalim ng sugat at mayroon siyang 3 beleng tadyang. Napaatras si Alex ng napakalaking puwersa at napaatras sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang ginintoang core ay umiikot ng galit. Ang enerhiya mula sa mga ipinagbabawal na spell ay lumabas upang ayusin ang mga sugat sa kanyang katawan. 3 segundo. Iyon lang ang kailangan para gumaling ang mga sugat niya. Maging ang kanyang mga tadyang ay muling pinagdugtong. Ang bilis ng kanyang paggaling ay himala at ito ay tulad ng isang bagay na makikita mo lamang sa mga alamat. Gayunpaman, ito ay isang tunay na bagay na umiral. Naisip ni Haring Shira na sa kung gaano kalubha ang mga pinsala ni Alex, hindi siya makakabangon ng ilang sandali. Kaya lumakad si Haring Shira at itinaas ang kanyang sibat, tinitingnan si Alex na hindi gumagalaw sa lupa. Bamantong hininga siya at sinabing, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili na may napakalawak na hanay ng mga kakayahan, ngunit wala sa lahat. Akala mo ba karapat dapat kang maging kalaban ko? Napakawalan, Gia. Pumunta ka na lang sa impyerno. Humama ang kanyang sibat sa lalamunan ni Alex. Sa mapanganib na sandaling ito, biglang umungol si Alex at ang Sword of the Universe sa kanyang kamay ay naging isang 10 metrong higanteng espada na tumagos ng husto sa tiyan ni Haring Shira. Squelch! Ang higanteng espada ay dumaan sa tiyan ni Haring Shira, dumaan mismo sa kanya. Bahagyang nagulat si Haring Shira pagkatapos ay bumangon sa kanya ang walang katapusang galit. Inawakan niya ang higanteng espada at marahas na binunot at sinaksak pasulong gamit ang kanyang sibat. Squelch! Sinaksak din ang tiyan ni Alex. Mabilis na umatras si Alex, ang kanyang ginintoang core ay umiikot at ang kanyang mga sugat ay muling gumaling. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pag-atake. Sa wakas ay lumipat si Haring Shira. Siya ang hari ng Blood Shira at mayroon siyang makapangyarihang kakayahan na baguhin at ayusin ang pisikal katawan, ngunit nalaman niyang hindi kasing bilis ni Alex ang kanyang paggaling. Iyon ay sobrang kamangha-mangha. Ano siya sa mundo? Tao pa ba siya? Bong! Huling tumunog ang Requiem clock. Nanginig ang katawan ni Haring Shira. Maliwanag na naapektuhan din siya ng tunog. Hindi ba patay ang mabahong monghe na iyon, Pindola? O may iniwan siyang follow-up move? Ang Requiem clock ay isa ring Buddhist treasure at sinasabing kapag tumunog ang kampana ng 9 na beses, isang dakilang Buddha ang isisilang. Ito ay dapat na isang bagay na naiwan ni Pindola. Itong patay kalbong asno, gustong ibagsak ako kasama niya.
Hindi ko dapat hayaang patuloy na tumunog ang kampanang iyon. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Haring Shearer sa lahat ng inaari ng Blood Shearer at tumakbo sila patungo sa kung saan tumutunog ang Requiem clock. Nag-aalala si Alex kay Dorothy at Whitey kaya sumugod din siya sa parehong direksyon. Gayunpaman sa sandaling ito, ang tunog ng mga pag-awit ng Buddha ay patuloy na naging mas mapilit at mas malakas sa kanyang mga tainga. Dati, Namo, Namo, Namo. Nang maglaon ay naging isang buong pangungusap na Mohel Adana Duoleai. Hindi lang naiintindihan ni Alex ang alinman sa mga ito, ngunit ito ay naging mas hindi komportable, at ang kanyang gininto ang core ay halos tumetalon-talon at siya ay nagkasakit ng ulo. Sigaw niya, hawak-hawak ang kanyang ulo habang sinusubukang ipagpatuloy ang pagmamadali. Mabilis ding gumagaling ang katawan ni Haring Shearer at tumubo ang bagong laman sa napakalaking sugat sa kanyang tiyan. Tila may bagong laman na umuusbong at namimilipit, umaagos at bumubulwak ang dugo sa buong katawan, bumabalot sa sugat. Nang matapos ito ay agad din siyang pumunta sa kung saan tumunog ang kampana. Mas mabilis siya kay Alex. Nang makita niya si Alex, muli niyang hinampas ang kanyang sibat na sinasaksak patungo sa kanya. Pamatay. Hindi nakita ni Alex ang sibat na nagmumula sa likuran. Hindi rin niya narinig ang sonic boom na sinasabayan ng sibat. Ang kanyang mga tainga ay napuno ng kakaibang pag-awit ng Buddha at marahil dahil sa mga pinagpalang kaisipan, hindi na siya sumisigaw kundi sumunod sa mga pag-awit at sumigaw ng malakas na Mohel Adana Duoleai. Kulo Kiluo, Juzu Juzu, Moloa Moloa, Ulo. Masyado lang itong misteryoso. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1820. Sa sandaling si Alex ay umawit ng Buddhist chant, ang kanyang nahati niyang sakit ay naging mas mabuti. Sa kanyang isip palasyo, ang lihim na Buddhist chants mula sa Holy Bead resonated sa Buddhist chants. Whoosh! Isang gintong bilog na mga lihim na incantation ng Budista ang sumabog mula sa katawan ni Alex at bumaril kay King Shearer. Ano? Sigaw ni Haring Shearer at muntik nang mahulog sa lupa. Natigil din ang sibat sa kamay niya, hindi tumusok kay Alex. Bong! Huling tumunog ang Requiem clock. Ito na ang pang-apat na pagkakataon. Natuklasan ni Alex na ang Buddhist chant na ginawa niya ay sumanib sa mga lihim na Buddhist incantation sa loob ng kanyang katawan upang makagawa ng isang pag-atake at nagdulot ito ng pinsala sa Blood Shearer. Ang galing! Binilisan niya ang takbo at binilisan ang takbo, wala ng oras na abalahin si Haring Shearer. Sa halip, sumugod siya sa kinaroroonan ni Dorothy at naririnig niya ang mga tunog ng labanan na nagpapahiwatig na si Dorothy ay nakaharap sa mga taong sinapian ng Blood Shearer. Patayin. Whoosh! 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 Muli niyang inaawit ang mga pag-awit ng Budista at paulit-ulit na sumabog ang mga lihim na incantation. Ang kaliwang tropa na taglay ng Blood Shearer ay naapektuhan ng mga lihim na incantation at ang kanilang mga galaw ay naging matamlay, tila isang robot na nawala ng kapangyarihan at nasa kaguluhan. Ito ay isang kaloob na kakayahan. Whoosh! Pinutol ni Alex ang ulo ng tao gamit ang kanyang espada at agad na hinigop ang kaluluwa ng Blood Shearer. Walang talong si Dorothy, ngunit ang mga dulo ng kanyang Fiery Phoenix Bow ay isa ring matalas na sandata at ang mga ulo ay nagsimulang gamulong ng sunod-sunod. Sa oras na sumugod si Haring Shearer, nalaman niyang halos patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nakita niya ng personal kung paano maa-absorb ni Alex ang mga kaluluwa ng Blood Shearer. Nataranta si Haring Shearer. Kayo. Kaya mong lumunin ang aking Blood Shearer. At maaari mo ring gamitin ang mga lihim na incantation ng Budismo. Sino ka? Tumayo si Alex sa harap ni Dorothy at tumawa ng malakas, how about that? Natatakot ka ba ngayon? Kung matalino ka, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng pagkakataong pumirma ng isang soul contract sa akin para maging lingkod ko at hahayaan kitang mabuhay. Tumawa si Haring Shearer. Nananaginip ka ba? Sa karamihan, ginamit mo ang ilang bagay na naiwan ng mabahong monghe na iyon, si Pindola, para labanan ako. Ngunit matagal nang namatay si Pindola.
So, naisip mo bang sapat na ang paggamit ng Requiem Clock na naiwan niya para maging kalaban ko? Bigla siyang napatingin kay Dorothy. Ang pangit na babaeng ito ay tila may mga anak sa kanyang tiyan, napakabuti. Mga anak mo yan, di ba? Kung gayon, gagamitin ko ang buhay ng iyong mga anak bilang sakripisyo sa demonyong Diyos ng aking tribong Shira. Habang sinasabi niya iyon ay nag-flash ang kanyang figure. Ang layunin ni Haring Shira ay sunggaban si Dorothy. Boom! Tarat-tarat! Ginamit ni Dorothy ang kanyang Fiery Phoenix Bow para lumaban ngunit natamba siya ng 12-12 metro ang layo. Ang mga mata ni Alex ay namumula sa galit at patuloy niyang inulit ang mga pag-awit ng Budista, nagmamadaling lumaban at maglaslas. Bong! Tumunog na naman ang bell. Sinamantala ni Alex ang pagkakataong itusok ang kanyang daliri sa ilong ni Haring Shira na naghiwalay sa kanyang mukha. Gayunpaman, malakas din ang mga kakayahan ni King Shira sa pagbabagong buhay at silang dalawa ay parang mga halimaw na hindi maaaring mamatay na nagpapalitan ng suntok. Umasa si Alex sa mga lihim na inkentasyon ng Budismo at sa kapangyarihan mula sa Requiem Clock upang pwersahang makalaban kay King Shira. Napakabilis, tumunog ang ikasyam na toll mula sa Requiem Clock. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Noong una ay nag-aalala si Haring Shira tungkol sa anumang karagdagang pagsalungat, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang wala. Agad siyang tumawa at bumaling sa mas mapanlinlang na pamamaraan nang bumalik siya sa laban. Para naman kay Alex, ngayon nawala ang mga incantation sa kanyang mga tainga at ang mga pagpapala mula rito at ang Requiem Clock, hindi na siya ang kalaban ni Haring Shira. Whoosh! Ang sibat ni Haring Shira ay tumusok sa puso ni Alex, dumaan sa kanyang dibdib at palabas mula sa likod ng kanyang katawan. Tinusok ang kanyang puso. No! Nang makita ito ni Dorothy, siya ay nalungkot at siya ay umubo ng isang subo ng dugo. Kabanata 1821. Mabubuhay pa kaya ng isang butas na puso ang isang tao? Ang sagot ay tiyak na hindi. Ramdam ni Alex na walang tigil ang pag-ubos ng kanyang sigla. Ang kanyang puso ay nagbomba ng sariwang dugo at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay unti-unting naglaho. Pagkatapos sa dahan-daang pagkawala ng kanyang kamalayan, nakita niya si Dorothy na puno ng sakit at desperasyon na nagmamadali. Pero kinaladkad siya ni Whitey. Parang huminto ang oras dito. Ang mundo sa harap ng kanyang mga mata ay unti-unting naging kadiliman. Humph! Malamig na bamantong hininga si Haring Shira at marahas na pinahit ang sibat na hinaplos ang puso ni Alex sa mas maraming piraso. Pagkatapos inilabas ni Haring Shira ang sibat at itinapon ng katawan ni Alex sa lupa, ulong. Umakyat ang dugo ni Alex sa lupa. Maging ang Ben Ares Dragon Battle Armor ni Nila ay kumupas. Siya ay malubhang nasugatan at walang helmet na naging isang tato sa katawan ni Alex na may mahinang hininga. Mapangahas. Isang lamok na walang alam. Malamig na sabi ni King Shira, biglang naalala sa oras na ito na si Alex ay minsang lumamo ng Blood Shira. Alam niya na ang lahat ng Blood Shira sa Shira Realm ay artificial na nilikha sa malaking halaga. Ang bawat isa ay nangangailangan ng pagkonsumo ng hindi bababa sa 10,000 Shira clansmen. Walang sino man ang nang-ahas na kainin ang ganitong uri ng natapos na produkto sa kalooban na ginawa mula sa mga sakripisyo ng dugo kahit na ito ay si Haring Shira. Iyon ay magdudulot sa kanya ng pagsabog at pagkamatay. Mayroon kayang isang uri ng kayamanan sa loob ng Purple Mansion. Ano kaya yan? Biglang tumingkayad si Haring Shira at idiniin ang kanyang palad sa selyo ni Alex. Dahil hindi patay si Alex, dapat nandoon pa rin ang kaluluwa niya. Kailangang pilitin na buksan ng isa ang kanyang purple na mansion dahil kapag namatay na ang kanyang kaluluwa, hindi na muling mabubuksan ang kanyang purple na mansion. Habang pinapanood ni Dorothy ang mga kilos ni Haring Shira na puno ng matinding pot ang kanyang puso, nagkaroon siya ng sama ng loob na nagtulak sa kanya na wasakin ang buong mundo. Wala siyang pakialam. Sa ngayon, gusto lang niyang maghiganti para kay Alex. Nais niyang i-activate ang Reincarnation Stone kahit na ano. Kahit na sa huli ay kunin siya ng babaeng iyon na nagngangalang Xena, hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon.
Gayunpaman nang makipag-ugnayan si Dorothy sa Reincarnation Stone at pilit na itong i-activate, isang gintong liwanag ang lumabas sa katawan ni Alex. Iyon ay ang banal na liwanag. Ang banal na liwanag ay sumikat sa lahat ng dako. Lumiwanag ito sa katawan ni Haring Shira. Kagad, naging sanhi ito ng kaawa-awa niyang pagsigaw at mabilis na napaatras. Ano ito? Sa ganoong pagbabago, hindi rin naintindihan ni Haring Shira. Kuminto sa paggalaw si Dorothy at kasama si Whitey Piping tumitig sa patay ng Alex. Sa sandaling ito, lumulutang ang katawan ni Alex sa hangin. Ang lugar na ito ay malinaw na nagtataglay ng isang ipinagbabawal na hangganan ng hangin at ang paglipad ng espada ng Imperial ay idiin sa lupa. Ngunit ang katawan ni Alex na tumaas ng 100 metro ang taas ay hindi man lang kalahati ang naapektuhan. Swish! Ang gintong liwanag ay lumabas sa katawan ni Alex. Ito ay bumaril patungo sa hilagang kanlurang sulok. Doon, eksakto kung saan matatagpuan ang estatwa sa Kala Temple. Dati pinutol ng mga tao ng Flying Eagles' left-wing army ang mga banal na kwintas sa leeg ng rebulto na naglabas ng sheer blood. Iyon ay naging dahilan upang ang kaliwang hukbo na pumasok dito ay tuluyang nolipol at nakapatay din ng maraming estudyante ng Flying Eagles Academy. Ngayon, 100 metro ang taas ni Alex sa himpapawid. Isang gintong liwanag ang tumama sa rebulto. Isang malakas na tunog ang narinig. Ang requiem clock sa sandaling ito muling tumunog ng malakas. Ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang 9 na mga tunog na pinagsama, nanginginig ang utak ng mga tao na walang laman. Kasabay nito, isang boses mula sa malayo ang unti-unting lumakas. Kung puno na ang impyerno, sumusumpa ako na hindi ako magiging banal. Kung puno na ang impyerno, sumusumpa ako na hindi ako magiging banal. Tulala na tumingin si Dorothy sa malayo. Ang ekspresyon ni Haring Shira, gayunpaman, ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw, Saitegarba. Imposible, paano ito posible? Matagal nang namatay si Saitegarba. Paano siya makikita dito? Ang banal na rebeltong iyon, hindi ba Pindola? Saan nagpunta si Pindola? Alam niyang ito lang ang ginagawa ni Alex. Ang taong ito ay may walang kapantay na kakayahan sa pagbawi. Kahit na sinaksak siya sa puso, hindi siya namatay. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong gisingin ang presensya sa banal na rebulto. Ngunit tiyak na hindi niya inaasahan na ang nasa banal na rebulto ay hindi si Pindola, kundi si Saitegarba. Si Saitegarba ay mas malakas kaysa sa Pindola. Ang isang diyosa ng awa ay maaaring ibagsak ang 18 arhat. Si Saitegarba ang pinakamalakas sa mga goddesses of mercy. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1822. Hindi kaya mag-alala si Haring Shira. Gusto niyang pigilan si Alex at patayin muli. Alay ng dugo. Umuungol kasama ang aking dugo, magalang kong inaanyayahan ang blood pearl na bumaba. Boom! Tarat-tarat! Si Haring Shira ay umungal, ang kanyang katawan ay namaaga, at isang virtual na imahe ng blood pearl ang lumitaw sa kanyang likuran, na may hawak na isang sibat na umaakyat patungo kay Alex na 100 metro ang taas sa hangin. Lalagpasan niya ang ipinagbabawal na hangganan ng hangin. Masayang-masaya ang puso ni Dorothy sa sandaling ito dahil naramdaman niya ang hininga ng buhay sa katawan ni Alex. Hindi patay ang asawa niya. Hindi na siya papayag na mamatay muli. Nang makitang muling umatake si Haring Shira, hindi siya nagdalawang isip na makipag-ugnayan sa Reincarnation Stone upang humiram ng kaunting enerhiya. Tuluyan na niyang kinalimutan ang sarili. Pagkatapos ay natanggap niya ang epekto ng Reincarnation Stone. Boom! Tarat-tarat! Inihakbang ni Dorothy ang kanyang mga paa at bumaril din sa langit. Pumunta ka sa impyerno. Nagliwanag ang mga mata ni Dorothy. Phoenix Exterminating Strike. Boom! Tarat-tarat! Binago ni Dorothy ang sarili bilang isang fist power, naging Fire Phoenix at sumasabog kay King Shira. Nagbanggaan ang dalawa sa ere saka tumalbog sa isa't isa. Nagtagumpay si Dorothy na pigilan ang epekto ni Haring Shira kay Alex, at sa sandaling ito, umaalingaw-ngaw sa buong templo ang boses na nagsasabing puno na ang impyerno at hindi ako magiging banal. Buzz!
Sa sandaling ito, isang gintong katawan ang bumaba mula sa langit. Para itong bundok kasing taas ng 10,000 talampakan. Sa sandaling ito, nakita ng lahat sa Kala Temple ang ginintoang katawan, kabilang sina Luna at Jason, na nasa labas pa rin ng Kala Temple. Ano yan? Ito ba ay isang gintong arhet? Paano maaaring lumitaw ang isang nakakatakot na bagay sa loob ng templo ng Kala? Baka nasa panganib si Alex. Maraming tao ang nagulat at nataranta, ngunit wala silang magawa lalo na sa sandaling ito. Ang lahat ng mga buhay sa loob ng Kala Temple ay naapektuhan lahat ng napakalaking gintong arhet na bumaba at hindi sila makagalaw kahit kaunti. Ang gintong katawan ay nakabitin din sa hangin. Napahawak lang sa pwesto si Alex ng palad na nakahawak dito. Kung ang impyerno ay puno, hindi ako magiging banal. Kapag natapos na ang lahat ng nilalang, doon lang natin mapapatunayan si Bodhi. Sa sandaling ito, muling namulat si Alex at mabilis na naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan nang marinig niya ang isang dakilang kahilingan. Pagkatapos ang malaking gininto ang katawan ay naging isang stream ng liwanag at sumugod sa kanyang isip palasyo. Saitegarba, Diyosa ng awa. Sa palasyo ng kanyang isipan, nakita ni Alex ang malaking gininto ang katawan at alam niya kung sino itong gininto ang katawan na si Saitegarba. Pamuka at sarado ang bibig ng malaking gininto ang katawan. Isang malaking halaga ng impormasyon ang bumuhos sa banal na kamalayan ni Alex. Si Saitegarba ang kausap niya. Gayunpaman si Saitegarba ay malihim dahil ang pangungusap sa bawat pangungusap ay direktang nakatatak sa kanyang espiritual na kamalayan ng walang tunog. Naiintindihan naman agad ni Alex. Ang gininto ang katawan ni Saitegarba sa kanyang harapan ay hindi ang aktwal na katawan. Nahulog ang tunay na katawan ni Saitegarba. Ito ang bilacation ng Saitegarba at ang huling bilacation. Ito ay upang iwan ang mana kay Alex. Wala na ang kayamanan ng Budismo. Ang Western Paradise ay nawasak. Ikaw ang magiging Panginoon ng kanluraning paraiso. Ang muling pagbubukas ng Buddha sect ay nasa iyong katawan lamang. Di nagtagal, ibinigay ng Saitegarba bilacation kay Alex ang kanyang mana at ipinasa rin sa kanya ang 3 pinakamataas na kayamanan, Soul Tower, Soul Collection Coffin, ang Folly Bridge ni Persephone. Boom! Tarat-tarat! Binuksan ni Alex ang kanyang mga mata at ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng mga lihim na incantation ng Buddhist. Nang makitang itinaboy ni Haring Shearer si Dorothy at muling lumapit sa kanya, gumalaw ang puso ni Alex, pumitik ang kanyang kanang kamay, at dahan-daang bumaba ang kanyang nakabukang palad. Kabanata 1823. Isang tunog ang narinig. Sumayo ang kapayapaan. Sumayo ang kapayapaan. Dahan-dahang ibinaba ni Alex ang kanyang nakabukas na palad at isang malaki at walang limitasyong gininto ang katawan ang lumitaw sa kanyang likuran, eksakto kung paano lumitaw si Saitegarba sa palasyo ng isip. Ito ay 10,000 talampakan ang taas. Kasing laki ito ng bundok. Dahan-dahan ding bumaba ang nakabukang palad ng gininto ang katawan. Sa sandaling ito, ang buong espasyo ay tila nakakulong, nagmamadaling umakyat sa langit upang sirain ang Haring Shearer ni Alex na ang katawan ay naipit sa hangin at hindi makagalaw. Walang hangganang mga tunog ng Budista ang sumigaw. Nakatayo sa lupa, naramdaman ni Dorothy ang matinding panginginig ng kanyang puso at kaluluwa na halos hindi na niya mapigil ang lumuhod. Dakilang makapangyarihang Divine Palm. Ito ang pinakamalakas na pamamaraan ng lihim na Buddhist na ipinasa ni Saitegarba kay Alex. Ito rin ang huling enerhiyang natitira sa gininto ang katawan niyang ito. Kung hindi sa kasalukuyang cultivation realm ni Alex, hindi siya makakagawa ng ganoon kalakas na hampas ng palad. Array. Malakas at ligaw na sigaw ni Haring Shearer. Ang Shadow Blood Demon sa itaas ng kanyang ulo ay nabigla, at bago bumagsak ang banal na palad sa kanyang ulo, ito ay bumagsak at ganap na nawala. Si Haring Shearer ay sumigaw, desperadong nagsakripisyo ng dugo, desperadong sinusubukang itaas ang kanyang lakas at pagbutihin ang kanyang depensa. Ngunit hindi pa rin nakatakas si Haring Shearer sa nakakulong na banal na kapangyarihan ng palad na ito. Walang matakasin, walang mapupuntahan. Boom! Tarat-tarat!
Ang malaking palad ng gininto ang katawan na kasing laki ng isang maliit na bundok ay nahulog, sabay-sabay na pinatag si Haring Shira sa lupa at isang dakot ng ambon ng dugo ang sumugod sa langit. Nadurog si Haring Shira. Ang malaking gininto ang katawan sa likod ni Alex na nasilaw sa mga tunog ng Budista at kumikislap na mga sikretong teksto ay unti-unting lumabo at tuluyang naglaho sa langit at lupa. Isang tunog ang narinig. Ang katawan ni Alex na biglang hindi nakalutang ay nahulog mula sa taas na 100 metro. Piyaw! Nag-aalalang sigaw ni Whitey. Mabilis itong tumakbo sa ibaba ni Alex para sunduin siya. Natakot din si Dorothy na baka mahulog siya sa daan ngunit nagmamadaling makita iyon, isang hakbang pa lang, may porma sayon na sa harapan niya na humaharang sa kanya at kay Whitey. Panoorin lang nila si Alex na nahuhulog ng husto sa berdeng slab ng bato na lahat ay nangyari wala pang 1 metro ang layo. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na tunog ang narinig. Naitapon ang alikabok. Piyaw! Napatingin si Whitey kay Alex sa harap niya. Sa isang napakatao na mukha, ipinahayag ni Whitey ang kawalan nito habang si Dorothy ay nakatalikod, hindi man lang nangangahas na tumingin. Ang maganda ay pagkahulog ni Alex sa lupa ay ramdam na ramdam niya ang magulong hininga ng buhay sa kanyang katawan, bagamat nasa loob siya ng porma sayon. Pinatunayan nito na siya ay buhay pa. Hanggat nabubuhay siya, ito ay mabuti. Si Haring Shira ay nabugbog sa isang pulp ng banal na palad sa lupa at ang kanyang hininga ay nawala. Nagkaroon ng mahirap na labanan sina Dorothy at Whitey at lahat sila ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi nila namalaya na may maitim na dugo sa ibaba ng bangkay ni Haring Shira na gumapang patungo sa labas at nakatakas. Sa sandaling ito, ang pagbuo sa paligid ng Kala Temple sa ilang kadahilanan ay nawala ang pagiging epektibo nito. Walang magawa si Stan at nakasandal sa hindi nakikitang hangganan ng porma sayon. Dahil dito, nang mawala ang porma sayon, nawalan siya ng suporta at bumagsak kaagad sa lupa. Banal na si *T. Ang hangganan na ito ay hindi nagbigay ng anumang mga senyales kahit isang langit-ngit ng maaga at naglaho ng ganoon. Bumangon si Stan, nakaramdam lang ng sobrang kahihiyan. Tiningnan siya ni Luna ng walang imak pagkatapos ay naguguluhan. Agad siyang tumakbo sa kaliwa niya. Nagkaroon din ng hangganan, ngunit ngayon ay nawawala rin. Ang pagbuo dito ay nabigo. Tawag. I-Freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1824. Tanong ni Juliet dahil ba sa gintong Buda ngayon lang? Ano ba yun? Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan. Ito ay hindi dapat maging isang bagay na lumilitaw sa lupa. Sinabi ni Jason, maaaring si Alex ang nag-trigger ng ilang uri ng pagbabawal at pagkatapos ay nang sabihin ng pahayag na ito, hindi napigilan ni Luna na sumugod na parang hangin. Ibang-iba na ngayon ang porma sayon na nagpahirap lang sa kanila sa paggalaw ng 1 pulgada na para bang hindi ito nag-e-exist at pwede nang pasukin at labasan ng kusa. Sabay takbo palabas ni Luna. Miss Flores, Miss Flores. Bilisin mo at habulin mo siya. Talagang hindi natin hahayaang may aksidenteng mangyari kay Miss Flores. Sinabi ni Stan sa nakakabinging boses, hahanapin niya ang kanyang lalaki. Anong ginagawa natin sa pagsunod sa kanya? Bukod pa rito, ang gininto ang katawan ni Buda ay napakalakas ngayon. Nasaan ang posibilidad na mabuhay si Alex? Malamang napatay na siya, maging ang kaluluwa. Lahat ay buhay. Sampal. Ginamit ni Jason ang bulugad ng kanyang espada at binigyan si Stan ng isang malakas na sampal, sinabing, ito ba ang estilo ng East Flower Sect mo na magsalita sa ganoong malilim na paraan? Si Alex ay alagad ni Commander Benmore. Kung hindi lang siya dumating ngayon, napatay na kami ni Sheriff Blood. Hindi ka lang nagpapasalamat, parang gusto mo pa siyang mamatay. Karapat-dapat ka bang maging estudyante ng Flying Eagles Academy? Napangangasistan sa hampas na ito at halos masuka ng dugo. Ako. Casual ko lang sinasabi. Kung maulit ito, imumungkahi ko sa opisina ng mga gawaing pang-akademiko na paalisin ang isang estudyante na walang karakter na tulad mo. Ha? Mentor Moss, mangyaring huwag. Takot na takot si Stan.
Kung siya ay pinatalsik mula sa Flying Eagles Academy at ang balita ay kumalat pabalik sa East Flower Sect, mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Hindi siya pababayaan ng kanyang amo at wala na siyang mukha na bumalik sa East Flower Sect. Susundan ko sila kaagad. Inabol ng grupo ng mga tao si Luna. Sa daan, marami silang nakitang bangkay. Ang ilan ay mga tuyong bangkay. Ang lahat ng ito ay pinatuyo ng dugo ng Bloodshear. Bukod sa mga tao mula sa Flying Eagles Left Wing Army, namatay din ang mga estudyante mula sa Flying Eagles Academy. Ang iba ay pinugutan ng ulo. Ito ang mga sinapian ng Bloodshear na pinatay ni Alex at ng iba pa. Bilang resulta, binilang nila silang lahat. Sa 30 estudyanteng pumasok, 13 ang nakitang patay. Dahil dito, napakahina ng kalooban ni Jason at Juliet na malaman na sa pagkakataong ito, ang lahat ng dumating ay mga matatandang estudyante na may mahusay na paglilinang sa akademya. Sa kanila, walang gaanong estudyante na mataas ang ranggo sa listahan ng battle power. Ang mga estudyanteng ito ay hindi pa nakipaglaban sa sinaunang larangan ng digmaan. Kaya, hindi maipaliwanag na namatay sila sa Kala Temple. Sa kabilang banda, ang kaliwang hukbo ng Flying Eagles ay may kaunting mga tauhan. Hindi maintindihan ng dalawang instructor na nang ibigay ng mga tao ni Colton sa Flying Eagles Academy, sinabi nila na ang lihim na kaharian na ito ay natuklasan lamang ng hindi sinasadya. Hindi sila pumasok para tuklasin ito. Pero bakit ang daming tao sa loob? Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Luna si Alex. Nang makita niyang nakahandusay siya sa lupa, natakot siya kaya namutla ang mukha niya. Alex, huwag kang mamatay, bumangon ka. Pagkatapos lamang ng 2 salita, naluluha na siya. Hindi naman sa hindi iiyak ang munting mangkukulam, nakadepende lang ito sa mga nangyayari. Hindi pa nakita ni Dorothy si Luna. Pagkatapos ng makita ang isang babae na lumitaw ng wala saan at umiiyak, nagtanong si Dorothy, sino ka? Ako ay kanya. Dapat ay asawa ni Alex ang babaeng nasa harapan niya kaya sasabihin niya ang salitang kaibigan. Pero hindi niya akalain na si Stan na sumunod sa kanya ay magsasabi ng girlfriend. Nahulaan din ni Stan na si Dorothy ang asawa ni Alex. Sa sinabi niya, syempre, gusto niyang maghanap ng gulo para kay Alex. Sa hindi inaasahan, pagkatapos marinig ito, kalmado ang ekspresyon ni Dorothy. Ilang beses na lang niyang iniscan si Luna mula sa itaas hanggang sa ibaba at walang pakialam na sinabi, hindi siya patay, huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, si Alex ay nakasubsob pa rin sa kanyang isip palasyo. Tinutunaw niya ang napakalaking impormasyon na iniwan sa kanya ni Saitegarba. Kabanata 1825. Ang pamana ng Saitegarba ay walang alinlangan na napakalakas. Sa partikular, ang 3 pinakamataas na kayamanan ay mas nakakagulat. Nakita ni Alex sa harap ng kampana ng Soul Tower. Ang bawat kampana ay maaaring magdulot ng malakas na panghihimasok at pinsala kay Haring Shira. Ang Soul Gathering Coffin ay isang malaking kabaong, hindi problema ang paglalagay ng 10 tao, hindi banggitin ng 1 tao lamang. Ang labas ay natatakpan ng lahat ng uri ng kakaibang ron. Ang buong bagay ay mukhang itim at tahimik na nagpapahinga sa kanyang lilang mansyon na mukhang hindi maganda. Gayunpaman, ang mga bagay ni Saitegarba ay malamang na hindi mga mortal na bagay. Na-curious si Alex. Bilang isang body na gumawa ng isang dakilang panata, paano niya madadala ang gayong mga bagay sa kanyang katawan? Bukod dito, ang lahat ng ito ay magiging isang mana kay Alex at siya ang magiging Panginoon ng kanluraning langit. Hindi ba iyon ang Panginoong Buddha? Gayunpaman, ayaw ni Alex na maging monghe dahil marami siyang asawa na nangangailangan ng suporta. Kung tungkol sa huling isa, ito ay mas mapangahas. Ang Folly Bridge ng Persephone. Hindi ba ito isang F-Sting na bagay sa Netherworld? Kung binigyan siya ni Saitegarba ng Persephone's Folly Bridge, paano muling magkakatawang-tao ang mga kaluluwa ng mga namatay? Ano kayang gagawin niya sa mga ganyang bagay? Maaari ba siyang tumakbo sa impyerno, maging pinuno ng istasyon ng Folly Bridge ng Persephone, at mangolekta ng pera mula sa mga maltong iyon? Gayunpaman, ang Buddhist martial arts na ipinasa ng Saitegarba ay medyo mahusay.
Ang pinakamakapangyarihan ay ang Great Mighty Divine Palm. Ang banal na kapangyarihan ng ugat ng Xitigarbha na isang koleksyon din ng mga dakilang hangarin, dakilang karunungan, dakilang merito, at malaking kalungkutan at pagdurusa bilang isa. Noong walang Buddha sa kanlurang langit, ito ay ginamit upang ituro sa lahat ng nilalang ang Dharma na walang katapusan na makapangyarihan, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit si Xitigarbha ay higit sa iba pang mga body. Ang pangalawang puwersa ay tinawag Xitigarbha's Ten Wheels Earth Incantation. Ang pangatlo, sa kabilang banda, ay kilala bilang Infernal Hell. Ang tatlong puwersang ito na lahat ay ibinigay sa kanya ng kaliwanagan ni Xitigarbha ay maaaring magamit ng direkta. Ngunit nalaman niyang hindi basta-basta magagamit ang mga ito at ang kanilang ugat, gayunpaman, ay nasa ibabaw ng banal na kapangyarihan. Ibig sabihin kung wala siyang banal na kapangyarihan, ang Ten Wheels Earth Incantation at Infernal Hell ni Xitigarbha ay kalokohan. Ngunit ang dating gintong katawan ay katawan lamang sa labas ng Xitigarbha. Limitado ang kakayahan nito. Bagamat ang isang bahagi ng banal na kapangyarihan ay ipinasa sa kanya, ito ay napakaliit din. Ang paggamit ng kapangyarihan ng Great Mighty Divine Palm sa maikling panahon tulad ng ginawa niya laban kay King Shira ay ganap na imposible. Kaya, lumipas ang oras. Bumalik ang kamalayan ni Alex sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang naka-cross-leg sa harap niya si Dorothy at Luna nang walang imak. Sa isang iglap, nagpanik siya. Hindi naman sana nila alam ang tungkol sa relasyon ng isa't isa sa kanya, di ba? Dali-dali niyang ipinikit ang mga mata at nagkunwaring walang malay. Mabilis na naisip ng kanyang isipan kung ano ang gagawin upang malutas ang susunod na emosyonal na problema. Puntong hininga. Yung pagharap sa ganitong bagay ay tinatawag kong heartbreak. Mas gugustuhin kong labanan ng isa pang 300 round kasama si King Shira. Gayunpaman, ang pagbukas niya ng kanyang mga mata ay ngayon pa lang ay matagal na nilang natuklasan. Sabi ni Dorothy, asawa, bumangon ka. Ikaw ay hubad at nakahandusay. Kahit hindi ka nahihiya ako sa'yo. Natigilan si Alex sa sinabi nito. Dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata at iniangat ang kanyang ulo para tingnan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Banal na si *E. Sabay lundag niya. Ito ay masyadong nakakahiya. Lumalabas na sa pakikipaglaban kay Haring Shira, lahat ng damit sa kanyang katawan ay napunit. Ngunit, syempre, sa oras na iyon, mayroong Ben Ares Dragon Battle Armor na tumatakip sa kanya. Ngunit, ngayon ay nasa isang nakakahiyang posisyon siya. Alam niya kung gaano na siya katagal nakahiga doon ng ganito. May nakakita ba sa kanya? Nagmamadali niyang gustong maglabas ng isang set ng damit mula sa storage bag na isusuot, ngunit napag-alaman na ang mga damit na inihanda noon ay suot na lahat at walang natira sa loob. Ito ay nakakahiya. Ang susi ay ang Ben Ares Dragon Battle Armor ay malubhang nasugatan. Sa makatuwid, ang paggawa ng helmet ay imposible. Hindi mabuksan ni Alex ang porma sayon at kailangan pang nakahubad. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1826. Ubo. Wala nang damit sa storage purse ko. May dala ka ba? Tanong ni Alex kay Dorothy. Umiling si Dorothy. Wala rin akong dala. Umiling din si Luna. Nahihiyang sinabi ni Alex, kung ganoon, pwede bang umalis kayong lahat sandali? Hayaan akong iwaksi ang pagbuo ng spell na ito. Tatawagan ko kayong lahat pagkatapos kumuha ng damit na isusuot. Sabi ni Dorothy, ikaw ang asawa ko. Bakit ko naman iisipin? Itong tinaguri ang girlfriend mo, di ba? Agad na natigil ang ekspresyon ni Alex. Sa huli, inilagay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagtanggal ng spell formation. Sa kanyang pagtataka, bago pa niya maalis ang spell formation, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad sa pangunguna ni Juliet Thompson. Nakahanap si Juliet ng higit sa 100 nakaligtas mula sa Flying Eagles Academy. Maliit lang ang bilang, 14 na tao lang ang kabuuan. Gayunpaman, ang pinakamahalaga, mayroong 9 na babaeng estudyante sa grupo. Sinundan ng mga babaeng ito si Juliet sa lahat ng paraan. Dahil dito, nakita nila ang hubad na si Alex na itinatanggal ang spell formation.
Ah! Agad na tinakpan ng isang babaeng manipis ang balat at napabulalas, anong klaseng tao ito? Sobra na ito. Paanong hindi siya magsasawang magsuot ng damit? Samantala, nanlaki ang mga mata ng ilang matapang na babae nang gumawa sila ng mga personal na puna tungkol sa kanyang hitsura. Mukhang gwapo siya. Ang ganda ng katawan niya. Yung tipong mahal ko. Oh my gosh, napakalaki nito. Kakol. Nagulat si Alex sa mismong lugar. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan. Umubo si Juliet at tinitigan ang figure ni Alex pati na rin ang isang lugar niya. Pagkatapos ng ilang sulyap, sinabi niya, lahat ng babae, lumingon kayo. Huwag mong tingnan ang masungit na lalaking ito. Asawa siya ng iba, hindi mo. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagkakataong tingnan ang asawa mo. Lumingon naman ang mga babae. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay lumingon at patuloy na sumilip sa kanya. Tumalon si Luna. Umalis ka dito. Kayong lahat pumunta sa koridor doon. Kung may maglalakas loob na sumilip o magbuga muli ng katarantaduhan, tatapusin ko ang kanyang mga ngipin. Isang babae ang mahinang ngumuso. Ang yabang na babae. Sino ka? Nandito ang ngipin ko. Kung kaya mo, lumapit ka at patumbahin sila. Ang babaeng ito ay isang mature na estudyante rin. Ang kanyang cultivation base ay hindi mahina kaya natural na siya ay may kaunting init ng ulo. Dahil dito, sa sandaling ito, nagmamadaling hinayla ng kaibigan ang kanyang braso at bamulong, si Sheena, huwag mo nang sabihin. Siya ang munting demonyo, si Luna Flores, ang anak ni Principal Henderson. Hindi ka mananalo laban sa kanya. Talagang tinupad niya ang kanyang pangalan. Ang titulong Little Devil ni Luna ay hindi lamang palabas. Siya ay mas mapanganib kaysa sa maliit na demonyo ng California, si Michelle Yeoh. Higit pa rito, si Luna ay hindi bata at isang alumna ng mga nakaraang ilang batch sa Flying Eagles Academy. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng babae na tinawag na Sheena Wilson habang takot na tumingin kay Luna. Scram! Sunod-sunod na umatras ang mga babae. Habang tinitingnan ni Dorothy si Luna, naramdaman niyang nakalulugod sa mata si Luna. Pareho silang parehong uri ng tao. Sa sandaling ito, nag-walk out si Alex matapos iwaksi ang spell formation. Pagkatapos magtanong-tanong, lahat ay walang damit na panlalaki. Ang mga bangkay sa lupa ay may mga ito, ngunit lahat ng mga ito ay pinahiren ng dugo. Ayaw ding isuot ni Alex ang mga damit na iyon. Sa huli, naglabas ng mahabang damit si Juliet. Gusto mo ba ito? Ito lang ang meron ako. Nag-cross-dressing. Pilit nang umiti si Alex at tinanggap iyon. Ang isang cross-dress ay mas makapangyarihan kaysa sa bagong damit ng isang hari. Pagkatapos niyang suotin ang mahabang damit, medyo nahiya talaga siya. Sa sandaling ito, nagtanong si Juliet, Alex, ano ang nangyari ngayon? Ano ang kinalaman sa gininto ang rebulto ng Buddha? Sa huli, hindi siya sinagot ni Alex. Tumakbo si Jason Moss at sinabing, nakakita ako ng teleportation circle. Kabanata 1827. Isang teleportation circle. Ito ba ang magpapabalik ng mga tao sa labas? Tanong ni Juliet. Ngayon, ang Flying Eagles Academy ay dumanas ng matinding pagkawala. Ito ay isang bangungot sa maraming tao at lubos nilang hiniling na makaalis na sila rito ngayon din. Naisip din ni Juliet na pamunuan kaagad ang mga tao sa labas, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na iyon pagkatapos bumalik sa akademya. Umiling si Jason. Hindi ako sigurado. Mukhang isang napakasinaunang teleportation circle at medyo nasira ito. May nakita pa akong ilang rune at simbolo dito. Marahil ito ay isang hindi kumpletong teleportation circle. Isang hindi kumpletong teleportation circle. Agad na nagningning ang mga mata ni Alex. Bakit siya pumasok sa Flying Eagles Academy? Hindi ba niya gustong malaman ang tungkol sa teleportation circles maliban sa pag-unawa sa mga bagay sa sinaunang force field? Ang isang hindi kumpletong bilog sa teleportasyon na may mga nakalantad na rune ay ang kanyang matagal ng pinangarap. Agad naman siyang naglakad. Saan iyon? Dalhin mo ako doon para tingnan. Oh my, Alex, bakit ganyan ang suot mo?
Nang makitang nakasuot ng pambabae si Alex, halos mapahagalpak ng tawa si Jason. Itinaas ni Alex ang damit at pinagpag. Ito ba ay nakakagulat lalo na? Gusto kong samo ka saglit. Bilisin mo at dalhin mo ako sa teleportation circle. Oh, Alex, dalubhasa ka sa mga spell circle. Sige, sa ganitong paraan. Kinuha ni Jason si Alex at pinona. Malaki ang Kala Temple at maraming spell formation sa loob nito. Gayunpaman, higit sa 70% ng mga spell formation ay nangangailangan ng gininto ang Buddha statue ni Saitagarbha upang magbigay ng activation power. Ang estatwa ng Buddha ay nakatayo pa rin sa orihinal na lugar, ngunit ang gininto ang katawan ni Saitagarbha ay wala na sa loob nito. Ang mga spell formations ay nagsimulang mawalan din ng kanilang mga function. Sa kabilang banda, nakita ni Jason ang hindi kumpletong teleportation circle sa tabi mismo ng nakatayong Buddha statue. Unang nakita ni Alex ang Buddha statue. Medyo matangkad ito sa lalaki. Sa sandaling ito, ang chaos bead sa kanyang isip na palasyo ay muling nag-vibrate ng masigla na nagpakawala ng isang pagsabog ng malakas na enerhiya. Mukhang nahanap na nito ang kamag-anak nito. Ito ba ay isang chaos bead? Habang tinitingnan ni Alex ang rebulto, nakita niya ang isang string ng mga holy beads na nakasabit dito. Samantala, mayroong isang hindi mapag-aalinlanganang peklat sa string ng mga banal na kwintas. Ang peklat ay kamakailan lamang. Isang hiwa ang ginawa sa isa sa mga banal na kwintas. Nasira na ang cut holy bead pero itinuro ng chaos bead ang kabilang gilid ng string ng holy beads. Inabot niya ito para hawakan. Sa sandaling iyon, ang nabasag na chaos bead sa kanyang isip na palasyo ay muling naglabas ng gininto ang liwanag habang napapaligiran ng mga hinig ng Budista na naglalabas ng Buddhist mantra upang buhayin ang mga banal na kwintas sa kamay ng estatwa ng Buddha. Mayroong 36 na butil sa string ng mga banal na butil na may isang sirang butil. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang 3 butil at pumutok ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan ni Buddha palabas. Ano ito? Napatingin si Jason na nagtataka. Bilang resulta, isang mahinang pagkabigla ng buzz ang narinig. Ang isang tangke ay tila tumama sa espiritual na kamalayan ni Jason na naging sanhi ng kanyang pagkahilo kaagad. Samantala, ang espiritual na kamalayan ni Alex ay bumangga sa pagsabog ng enerhiya. Nasa katawan niya ang chaos bead kaya hindi siya nawala ng malay sa gulat, gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay tila sinipsip sa isang tiyak na misteryosong espasyo. Nagbago ang tanawin. Nakarating na naman siya sa main gate ng Kala Temple. Gayunpaman, hindi na ito ang dating Kala Temple. Sa halip, ito ay nasa ilalim ng patuloy na sunog. Hindi mabilang na mga kaaway ang dumagsa mula sa labas. Nakita ni Alex ang tribo ng Shira, ang tunay na Blood Shira, at ang undead na hukbo sa Spiritual Valley Dungeon. Itong bagay na naman. Ang Kala Temple ay may matataas na pader na mahigit 100 metro. Ito ay tumingin lubhang marilag. Nagkaroon ng proteksyon ng spell formation sa harap at kahit na isang grand defensive formation sa nakapaloob ng mga pader. Ito ang huling purong lupain ng Budismo. Ang tunog ng mga mantra at Buddhist melodies ay patuloy na tumutunog sa loob ng templo. Narinig ni Alex ang hindi mabilang na malakas na pag-awit at nakita niya si Saitagarbha Bodhisattva na personal na nag-utos habang nakaupo sa mataas na entablado. Ang tribo ng Shira at ang undead na hukbo ay maaari lamang umatake hanggang sa pasukan. Maaari silang sumulong ng higit pa kahit na ano. Ang mga dambuhalang puting buto ay lumutang sa kalangitan. Iyon ay mga barkong pandigma ng mga undead. Hindi mabilang na mga undead na nilalang ang lumipad palabas ng mga barkong pandigma at tumalon pababa, nagmamadaling patungo sa Kala Temple. Sumulong sila sa mga alon ng sunod-sunod na parang sila ay isang walang katapusang sangkawan. Lumalabas na ang epekto ng undead tribe ay magdudulot din ng pinsala sa mga monghe na nagbabantay sa Kala Temple. Ang pagpapanatili ng mga spell formation sa Kala Temple ay nangangailangan ng suporta ng hindi mabilang na banal na enerhiya ng mga monghe. Hindi ito dumating ng walang bayad. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1828.
Kasunod ng patuloy na epekto ng undead na tribo at ng Shearer tribe, nakita ni Alex ang ilang mga monghe na hindi na ito kayang hawakan pa. Pagkatapos magdura ng dugo, bumagsak sila sa lupa at hindi na muling bumangon. Ito ay ang katapusan ng kanilang buhay. Ang kaguluhan akala ay hindi kailanman muling magkakatawang tao, Amitabha. Ang kaguluhan akala ay hindi kailanman muling magkakatawang tao, Amitabha. Ito ang namamatay na sigaw ng bawat monghe na naubos ang kanyang sigla. Sa pagkawala ng kanilang mga buhay, ang kanilang mga kaluluwa ay naging mga sinag ng gintong liwanag, pumailanglang sa kalangitan, at bumulusok sa isang kabaong sa tabi ng Saitegarbha. Kilalang kilala ni Alex ang kabaong na ito. Ito ay katulad ng kabaong na tahimik na humihinto sa kanyang isip palasyo ngayon, ang Soul Collection Coffin. Ang mga sinag ng gintong liwanag ay sunod-sunod na tumaas. Halos bawat segundo ay isinakripisyo ng mga alagad ng Budista ng Kala Temple ang kanilang sarili. Isang arhat na nakasuot ng kulay abo sa tabi ng Saitegarbha King na may napakaraming mahiwagang kapangyarihan ang binibigkas ng malakas ang mga himig ng Budista. Ngunit nagsimulang tumulo ang dugong luha sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamapanghamong sandali. Hindi nagtagal, nasaksihan ni Alex ang isang napakagandang eksena. Isang grupo ng mga tao ang itinaboy sa isang hiteng landas sa gitna ng undead na hukbo. Ito ay mga ordinaryong tao lamang sa mga tao. Sila ay mga lalaki, babae, matatanda, at ang mga kabataan na umiiyak, nanginginig, at nagmumura. Gayunpaman, mabangis silang itinaboy ng undead na hukbo at ng tribong Shearer sa Kala Temple. Ang mga gumalaw ng bahagya ay papatayin sa lugar. Nagulat si Alex nang makita sila. Paano sila naging masama? Higit sa lahat, itinaboy nila ang mga ordinaryong tao patungo sa pasukan ng Kala Temple na ginawa silang hakbang sa Spell Formation at hinawakan ang Grand Protective Formation. Bilang isang resulta, ang mga taong humipo sa Grand Formation ay naglaho sa bug zone ng usok. Tumayo si Alex sa gilid ng Grand Protective Formation. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong iyon na nakakatakot habang umiiyak sila ng malakas. Ang ilang mga tao na hawak ang kanilang mga anak ay itinulak ng ibang tao upang hawakan ang engranding forma sayon. Agad silang nagpakawala ng isang kahabag-habag na hiyawan at nagliyab, naglaho sa buga ng usok. Hindi. Huwag kang lalapit. Hindi. Sumigaw si Alex at sumugod, sinusubukang itulak ang mga taong iyon. Nasa harap niya ang dalawang kambal na babae na mga 5 o 6 na taong gulang na may umiiyak na mukha. Ayaw nilang sumulong, ngunit itinulak sila ng grupo ng mga tao sa likuran. Big sis, natatakot ako. Little sis. Little sis, yayakapin ka ni kuya. Ah. Ito ay ang kanilang namamatay na hiyawan nang ang dalawang tao ay nagliyab. Walang magawa si Alex. Hindi siya mula sa panahong iyon. Ngayon lang niya nasaksihan ang sakit ng panahong iyon. Ang kanyang mga kamay ay maaaring dumaan sa mga katawan ng mga taong iyon, ngunit hindi niya mapigilan ang kasaysayan na matagal nang nangyari. Ang pag-awit sa Kala Temple ay lumiliit na. Nakita ng mga monghe ang eksena sa harapan nila. Napakahalaga ng buhay. Hindi nila kayang panoorin ang kanilang mga kababayan na mamatay at walang magawa. Bodhisattva, ano ang dapat nating gawin? Gaano ka-inosente ang mga taong ito? Hindi sila basta-basta mamatay sa kamay natin. Sigaw ng arhat. Habang pinagmamasdan ni Saitegarbha ang mga nilalang na nagdurusa, ang kanyang kaliwang mata ay pamatak ng luha habang sinasabi niya, kung hindi ko isakripisyo ang aking sarili upang iligtas sila, sino ang gagawin? Pumangon siya sa himpapawid, sumugod sa legion ng undead, at iwinagayway ang kanyang kamay para ipatawag ang isang napakatangkad na sundalo. Ito ay isang may bahid ng dugo, sinaunang, madilim, berdeng tulay na bato. Dumaloy ang maitim na tubig sa ilalim ng tulay. 100 metro ang taas, malaking tansong salamin ang nakatayo sa tapat ng tulay. Ito ang Folly Bridge ng Persephone. Sa ilalim ng tulay ay ang River Styx. Sa kabilang pampang ay ang salamin ng pagganti. Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Ang Folly Bridge ng Persephone ay tumawid ng libo-libong milya na parang natural na moat ng Milky Way.
Samantala, ang undead na hukbo na hinugasan ng River Styx ay patuloy na bumulusok sa Folly Bridge ng Persephone. Nang ang maningning na liwanag ng Mirror of Retribution ay sumikat sa undead, sila ay sumisigaw ng walang katapusan doon at pagkatapos. Kabanata 1829. Masyadong malakas ang Folly Bridge ng Persephone, tama ba? Isa lang itong isang panig na pagpatay. Ang Saitegarba ay talagang kahanga-hanga. Isa pa, gumamit lang siya ng mahiwagang kayamanan. Nasa kanya pa rin ang Requiem Clock. Nang tumunog ang Requiem Clock, manginig ang undead na parang narinig ang death knell. Gayunpaman, ang tribo ng Shira ay tila hindi natatakot sa Requiem Clock. Ang mga miyembro ng tribo ng Shira na may pisikal na katawan ay may malaking pagkakaiba mula sa mga miyembro ng tribo ng Shira sa isang dalisay na estado ng kaluluwa. Samantala, ang mga undead na barkong pandigma na lumulutang sa kalangitan ay patuloy na umaatake sa Saitegarba. Ang mga ordinaryong tao ay nagdusa mula sa malawakang pag-atake. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga monghe sa Kala Temple ay nagmamadaling lumabas. Kahanga-hanga, ang mabigat ay si Pindola na may hawak na isang pares ng espada. Dalhin ang lahat ng mga mortal na ito sa Kala Temple. Dagendong. Matapos sumugod si Saitegarba, ang depensa ng Kala Temple ay nabawasan ng kalahati. Ngayong nagmadaling lumabas ang mga monghe na ito, ang engranding pormasayo na nagpoprotekta sa templo ay katumbas ng isang walang laman na shell. Bagamat ang mga tao ay patuloy na nagtungo sa templo, ang tribo ng Shira ay nakipaghalo din sa karamihan at nakipaglaban ng husto sa mga monghe. Ang mga monghe ng Kala Temple ay nagsimulang magdusa ng maraming casualty. Whoosh! Hindi mabilang na gintong liwanag ang sumikat sa kalangitan. Silang lahat ay mga monghe na isinakripisyo. Sa katunayan, maraming monghe ang may kaunting banal na enerhiya na natitira sa kanilang mga katawan dahil sa pagpapanatili ng spell formation kanina. Kapag ang tubig tulad ng Tribang Shira at ang undead ay umatake sa kanila ngayon, hindi nila ito kayang hawakan sa ilalim ng mga kalagayan ng hindi pantay na dami ng lakas tao. Sa sandaling ito, hindi nakatakas si Saitegarba matapos mahawakan ng hindi mabilang na mga barkong pandigma sa kalangitan. Nang makitang malapit ng sumugod ang tribo ng Shira sa Kala Temple, ginawa ng mga monghe ang mahirap na huling desisyon, sinira ang sarili at tinalikuran ang Buddhist relic. Ito ang mga natitirang elite ng Budismo. Lahat ay nagtataglay ng Buddhist relic. Kapag nasira nila ang sarili, mawawalan sila ng pagkakataong muling magkatawang tao at mawawasak ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga kabayanihang espiritu ng mga monghe na naunang pumasok sa Soul Collection Coffin ay mayroon pa ring pagkakataon ng reincarnation sa hinaharap. Gayunpaman, sila ay ganap na patay pagkatapos ng pagkawasak sa sarili. Kung hindi ko isasakripisyo ang sarili ko para iligtas sila, sino ang gagawa? Isang monghe ang nanguna, nakatiklop ang kanyang mga kamay at nakaupong nakakrus ang paa sa lupa. Ang susunod na sandali, ang Buddhist relic self-destructed. Boom! Tarat-tarat! Pinawi ng lakas ng pagsabog ang lahat ng undead at ang tribo ng Shira sa loob ng radius na 30 metro. Pagkatapos, sunod-sunod nilang sinira ang sarili nila. Kung hindi ko isasakripisyo ang sarili ko para iligtas sila, sino ang gagawa? Kung hindi ko isakripisyo ang sarili ko para iligtas sila, sino ang? Tererat, tererat. Boom! 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 Ang mga mortal na pinoprotektahan ng mga monghe ay naantig at kumagulbol ng malakas. Sunod-sunod na dagandong ang pinakawalan ni Saitegarba. Ang napakalaking Persephone's Folly Bridge ay umabot ng isa pang 10 milya na may walang hangganang kapangyarihang mahiwagang. Sa wakas, ang tribong Shira at ang undead ay dumanas ng mabibigat na casualty. Binomba pa ni Saitegarba ang daan-daang undead na mga barkong pandigma sa kalangitan. Nagsimula na silang umatras. Dumating sila na parang alon ng tubig at umalis din na parang alon ng tubig. Talagang trahedya ang labanan. Maging si Alex ay nanginginig pa rin nang masaksihan niya ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Saitegarba na ang Kala Temple ay hindi kung saan maaaring manatili ang mga mortal sa loob ng mahabang panahon. Iyon ay makakasama sa kanilang mga katawan kung walang proteksyon na ibinibigay ng Buddha. Kaya naman, kailangan nilang paalisan ang mga taong ito.
Gayunpaman, isang undead na hukbo ang nagbabantay sa harapan. Kung aalis silang mag-isa, mauuwi sila sa kamatayan. Kaya naman sinabi ni Saitegarba na gagawa siya ng teleportation circle para ipadala sila sa isang ligtas na lugar. Sinimula ni Saitegarba na itayo ang bilog na teleportasyon sa lupa. Sa kanyang pagtataka, isang biglaang pagbabago ang naganap nang ang konstruksyon ay umabot sa huling hakbang. Ang ilang mga tao sa mga mortal na humantong sa Kala Temple kanina ay nagsimulang mag-mutate at maging isang taong may hitsurang Shira. Ang mga taong ito ay pawang Blood Shira. Isang labanan ang sumiklab sa loob ng Kala Temple. Ito ang totoong trahedya. Mahigit sa 100 Blood Shira ang naghalo sa karamihan sa pamamagitan ng pag-aari ng mga mortal. Matapos makapasok sa templo ng Kala, sinimulan nila ang kanilang mga pag-atake. Pinatay nila ang mga mortal at monghe. Lalamunan nila ang dugo ng mga pinatay upang palakasin ang kanilang sarili. Kuminto sa kalahati ang pagtatayo ng teleportation portal. Hindi napigilan ni Saitegarba na patayin ang Blood Shira. Gayunpaman, mayroong isang haring Shira sa loob. Ang bagay na ito ay partikular na makapangyarihan, isang pag-iral na ipinanganak para sa mga baffle. Na may 3 ulo at 6 na braso, si Haring Shira ay kumawala sa inaalihan na katawan at nakipaglaban ng ligaw kay Saitegarba. Sa huli, tinatakan ni Saitegarba si Haring Shira ng kanyang makapangyarihang banal na kapangyarihan. Ang Arhat, si Pindola, ay biglang pinutol ang katawan ni Haring Shira gamit ang kanyang kambal na talam. Gayunpaman, ang primordial na espiritu ni Haring Shira ay hindi naglaho. Kahit patay na ang kanyang pisikal na katawan, mabangis pa rin siya. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1830. Sa huli, isinakripisyo ni Pindola ang sarili. Sa kapinsalaan ng kanyang buhay, tinatakan niya ang grupo ng natitirang Blood Shira sa isang string ng Buddhist beads. Natapos ang labanan. Halos walang buhay sa Kala Temple. Sa kabilang banda, si Saitegarba ay dumanas din ng matinding pinsala. Matapos isaalang-alang ang nakaraan at ang hinaharap, pinili niyang mamatay sa kinaroroonan sa isang nakaupong poster, iniwan ang kanyang pamana habang naghihintay sa hinaharap na Panginoon ng kanluraning paraiso. Buzz. Nayanig at umikot ang espasyo. Ang kapaligiran sa paligid ni Alex ay muling nagbago at bumalik sa realidad. Sa wakas ay naunawaan na niya ang pinagmulan ng mga Blood Shira na iyon kanina. Sila ang mga tinataka ni Pindola sa mga banal na kwintas. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbubuklod, ang lakas ng Blood Shira ay bumaba ng malaki. Maaari lamang silang mapunta sa kanilang kasalukuyang estado pagkatapos mawala ang kanilang mga pisikal na katawan. Kung hindi sila mapapatay ni Alex at ng iba pa, lalo pa si Haring Shira. Nang magising si Alex, napagtanto niya na ang Mother Chaos sa loob ng palasyo ng kanyang isip ay nakakuha ng isa pang 3 butil. Ang lahat ng 3 kwintas ay mga banal na kwintas na naglabas ng banal na katangiang enerhiya. Sa huli, ang Chaos Bead ay tumigil sa paggalaw. Nasiyahan din si Alex sa resulta. Nang makitang wala pa ring malay si Jason Moss, hindi man lang siya pinansin ni Alex at nagmamadaling tumingin sa teleportation circle sa lupa. Kaya ito ang teleportation circle na itinayo ni Saitegarba. Kung gusto niyang ipadala ang mga mortal na iyon sa isang ligtas na lugar, hindi ito dapat nasa labas ng Kala Temple. Saan ito patungo? Kahit ano. Kailangan kong magmadali at mag-aral muna. Ang hindi kumpletong bilog na teleportation na ito, sa huli, ay kulang sa pinakamahalagang hakbang. Nalantad ang lahat na parang integrated circuit. Kung wala ang pangwakas na packaging, lahat ay inilatag doon. Maganda ang bargain para kay Alex kaya agad niya itong pinag-aralan. Sa tagal ng panahon, si Dorothy at ang iba pa na nakakita kay Alex at Jason ay hindi pa bumalik sa kanila upang hanapin sila. Nalaman na lang nila na pinag-aaralan ni Alex ang teleportation circle habang si Jason ay nakahandusay sa lupa. Instructor Moss. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Juliet Thompson. Sabi ni Alex nang hindi nagangat ng ulo, it's nothing. Nawalan lang siya ng malay. Nang gustong tanungin pa siya ni Juliet, pinigilan siya ni Dorothy.
Huwag mo siyang gambolain habang pinag-aaralan niya ang spell formation. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Jason. Nang tanungin siya ng lahat kung ano ang nangyari, hindi niya rin masabi sa kanila. Isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang kanyang nakita pagkatapos nawala na lamang siya ng malay. Lumipas ang isa pang buong oras. Maraming mga mag-aaral mula sa Flying Eagles ang naiinip at hindi na makatagal doon. Sa sandaling ito, gumawa si Alex ng selyo gamit ang kanyang mga kamay at gumawa ng ilang sinaunang rune bago ipadala ang mga ito sa formation blueprint sa teleportation circle. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang puting ilaw at may lumitaw na parang salamin sa ibabaw ng alon ng tubig sa bilog ng teleportasyon. Oh, ito ay isang tagumpay. Bulalas ni Alex, tuwang-tuwa. Sa matagumpay na kaso na ito, tiwala siya na kaya niyang ayusin ang teleportation portal sa underground na libingan sa Michigan. Tanong ni Dorothy, Hobby, saan kumukonekta ang teleportation portal na ito? Umiling si Alex. Hindi ko rin alam, ngunit dapat itong ligtas. Umiti siya pagkatapos ay sinabi, hayaan mo akong pumunta doon at tingnan muna. Pagkasabi niya noon ay pumasok na siya sa teleportation portal. Nagkaroon ng panandali ang pakiramdam ng inis. Naglakad siya sa portal na may whoosh. Medyo madilim ang labasan at kulang ang ilaw pero kitang-kita niya kaagad ang sitwasyon sa harapan niya. Pinalibutan siya ng mahigit 100 tao at tinutukan siya ng mga armas na may tumataas na pamatay na aura na parang gusto na siyang laslasin kaagad. F***. Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, sumigaw ang isang babae, tumigil ka. Pagkatapos sinabi niya sa kanya, kumusta ka? Kabanata 1831. Nang mas malapitan ni Alex ang nagsasalita ay natigilan ito saglit. Umiling siya, hindi ka ba namatay? Si Jade Benmore pala ang nagsasalita. Hindi ba sinabi ni Spencer Quinn na si Jade Benmore at ang kanyang mga subordinate ay namatay sa Myriad Demon Valley matapos matrap sa loob? Hindi niya inaasahan na lalabas ito sa harapan niya ng buhay. Ano ang lugar na ito noon? Nasa loob ba ito ng sinaunang force field? Sinong nagsabing patay na ako? Gusto mo bang mamatay ako ng gusto? Pinaikit ni Jade ang tenga ni Alex. Tinanong kita, saan ka nanggaling? Saan patungo ang teleportation portal na ito? May sasabihin sana si Alex. Bigla na lang umalangaw-ngaw sa harapan ng isang nakakabasag lupa na ligaw na dagendong. Ang lugar na ito ay tila nasa loob ng isang kuweba. Sa sandaling ito, nagsimulang yumanig ang kuweba at maraming bato ang nahulog. Nagsimulang tila kinakabahan ang lahat. Sa sandaling ito, may nagmamadaling bumalik. Sis, nagsimula na naman ang mga demonyo ng pag-aalsa. Hindi natin sila mahahawakan ng matagal. Maya-maya, susugod na sila dito. Kailangan nating ipaglaban ang ating paraan. Kilala ni Alex ang babaeng pumasok. Basang-basa siya sa dugo at nanginginig ang hininga siya si Nora Stewart. Alam ito ng lahat nang wala ang kanyang ulat dahil ang isa pang 2 tao sa harapan ay umatras at isang grupo ng napakalaking halimaw na mukhang mga unggoy o oso ang sumugod. Ang magkabilang panig ay nagkakaroon ng matinding labanan. Para sa isang sandali, ang buong kuweba ay malapit ng gumuho. Gustuhin man ni Alex na tumulong sa labanan sa antas na ito, hindi niya ito matutulungan. Ang grupong ito ng mga tao ang pinakamalakas sa mga tao at ang kanilang cultivation base sa pangkalahatan ay nasa itaas ng yugto ng Spirit Severing. Nang walang basbas ng gininto ang katawan ni Saitegarba sa kanyang sarili, siya ay isang mahina lamang kaya dali-dali siyang umatras sa teleportation circle. Sumigaw siya, Master, ang kabilang panig ng teleportation circle ay isang lihim na kaharian. May spell formation sa loob. Lahat magmadali at sumama sa akin doon. Pagkasabi niya noon ay nauna siyang tumalon. Ang anumang random na pag-atake mula sa mga taong ito na dumapo sa kanya ay magdudulot sa kanya ng malaking problema. Mga idiot lang ang mananatili doon. Whoosh! Bumalik si Alex sa Kala Temple. Sa kasamaang palad, ang teleportation circle na ito ay may bilateral pathway. Kung hindi, dadalhin niya ang kanyang pagkawasak kung hindi siya makakabalik pagkatapos na makapasok dito.
Ito ay salamat sa pananaw ni Saitagarbha Bodhisattva. Amitabha. Hobby, kamusta na? Anong klaseng lugar ba dyan? Tanong ni Dorothy. Na-curious din yung iba. Kung maayos pa ang lugar na iyon, maaari na rin silang pumasok at tingnan. Gayunpaman, agad na sumigaw si Alex, bilisan mo at tumakbo. Mabilis na tumakbo doon. Delikado dito. Agad niyang hinayla sina Dorothy at Luna at lumipad palayo sa teleportation circle sa bilis ng kidlat. Ang iba ay hindi naiintindihan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas sa teleportation circle. Lahat sila ay naglabas ng nakamamatay na aura at may mga galos sa kanilang buong katawan, sina Jade Benmore, Nora Stewart, at iba pa. Benmore, Commander Benmore. Sina Jason Moss at Fatima Thompson ay nagulat sa ilang sandali. Naisip nila ano ang nangyayari. Hindi ba't sinabi niyang patay na si Commander Benmore? Ngunit si Commander Benmore ay hindi patay. Sobrang galing. Sa sandaling ito, isang dambuhalang halimaw na kasing laki ng unggoy ang sumugod palabas ng teleportation circle at nagpakawala ng malakas na dagindong. Ang soundwave lang ang naging sanhi ng ilang kalapit na estudyante mula sa Flying Eagles Academy na sumuka ng dugo at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Nagulat din si Jade at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng napakaraming tao sa bahaging ito ng portal ng teleportasyon. Lahat ng walang katuturang tao, umatras. Kayong lahat, umatras. Sumugod si Jade at hinaronggan ang halimaw na akmang sasampalin sa isang estudyante. Inawakan niya ang makapal at malakas na binti nito at mabangis na hinayla pabalik dahilan para magpakawala ng malakas na sigaw ang halimaw. Nang tumalikod ito, lumabas ang matutulis na itim na kuko na naglalabas ng asul na liwanag mula sa harap na paa nito patungo sa braso ni Jade. Boom! Tarat-tarat. Mas binilisan pa ni Jade. Isa siyang makapangyarihang eksperto sa Peak Revelation Crossing. Bagamat siya ay dumanas ng matinding pinsala, walang sino man ang maikukumpara sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Tinaladkad niya ang halimaw at inihampas ng malakas sa berdeng batong lupa. Dahil dito, hindi lumitaw ang inaasahang napakalaking bunganga sa lupa mula sa slam. Ang lupa dito ay napakatibay sa puntong hindi ka panipaniwala. Kaya ng isang bunganga, walang kahit isang bakas ng pag-atake. Napasigaw ang halimaw dahil marami sa mga buto nito ang hindi na malayang nabali. Si Nora, na sumugod, ay tinusok ang mata ng halimaw gamit ang kanyang espada. Sinaksak nito sa utak nito. Hindi huminto si Jade kahit isang segundo. Pumalik siya at tinapik ang formation blueprint sa tabi ng teleportation circle. Habang umalangaw-ngaw ang isang mahinang buzz, napaatras si Jade ng mahigit 10 metro dahil sa lakas ng countershock. Gayunpaman, ang runic formation blueprint sa lupa ay hindi nasira at ang teleportation portal ay umiiral pa rin. Nagdulot ito ng mas maraming halimaw na sumugod palabas dito. Anong uri ng lihim na kaharian ang lugar na ito? Bakit hindi masira ang teleportation circle na ito? Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1832. Alex Rockefeller. Umungol si Jade Benmore habang pilit na hinaharangan ang mga halimaw na lumalabas sa teleportation circle. Nagulat si Alex sa narinig niya. Noon lamang niya naalala na ang buong Kala Temple ay kayamanan ng Budismo, ang huling purong lupain ng Budismo. Nang ipasa sa kanya ni Saitagarbha ang pamana, minsan niyang sinabi na ang muling pagkabuhay ng Western Paradise ay magsisimula sa Kala Temple. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na sirain ang bawat bagay dito. Gayunpaman, iba si Alex. Siya ang magiging Panginoon ng Western Paradise, ang huling tagapagligtas ng walang hanggang Budismo, at ang master ng Kala Temple. Kayang-kaya niya. Sa susunod na sandali, sumugod si Alex. Gayunpaman, napakaraming halimaw, higit sa 12 ng mga ito. Ang bawat isa sa kanila ay mahigit 10 metro ang taas at may napakaraming lakas sa pakikipaglaban. Si Alex na hindi makalusot sa kanila ay tinutukan ng halimaw. Maaari bang may tumulong sa akin saglit? Sigaw ni Alex. Gayunpaman, walang dumating. Lahat ng iba ay abala.
Saway pa ni Nora, bakit hindi ka nagtago? Ano ang sinusubukan mong gawin sa pagtakbo dito? Sinusubukan mo bang magdulot ng mas maraming gulo? Sabi ni Alex, isasara ko na. Bago pa niya masabi ang dalawang salitang teleportation circle, isang halimaw ang hamarang sa kanya. The asterisk man. Nagmamadaling umatras si Alex sa pamamagitan ng paggulong sa lupa at binaril ang dalawang manikang papel upang matakpan ang pag-atake ng mga halimaw. Sabi niya, Jade, halika at dalhin mo ako doon. Isasara ko ang teleportation portal. Marahas na binomba ni Jade na nagbabantay sa teleportation portal ang mga halimaw. Hindi niya magawang lumayo rito. Sinabi niya kay Nora, Nora, pumunta ka at dalhin mo siya rito. Gayunpaman, sabi ni Nora, sis, hindi ka ba nakikinig sa mga kalokohan niya? Kahit na hindi mo kayang sirain ang teleportation portal na ito, ano pa ang maaari niyang gawin? Pagkatapos sinabi niya kay Alex, Alex Rockefeller, huwag mo na kaming guluhin. Bilisan mo at umalis ka na. Nandidiri si Alex sa babaeng ito noong una kaya pinagalitan niya, idiot ka. Maya-maya lang ay sumugod silang lahat sina Jason, Juliet, Dorothy, at Luna. Alex, tulungan ka namin. Sige. Ang cultivation base ni Jason ay disente kaya siya ang nanguna at naging meat shield para sa buong squad para harangan ang mga pag-atake ng mga halimaw. Si Juliet ay puro damage dealer. Maganda ang kanyang area of effect attacks. Maaaring magdulot ng pagkaantala si Luna sa kanyang Sky Devil. Zither. Si Dorothy ay isang ranged attacker. Sa kabilang banda, si Alex ay isang all-rounder. Kahit na ang kanyang cultivation base ay hindi itinuturing na mataas, siya ay matibay. Masasabing nakakabaliw ang kanyang body recovery ability. Bagamat ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi sapat at ang kayamanan ng Budismo ay hindi magagamit, mabuti pa rin na dahan-dahan ito gamit ang Sword of the Universe. Sa wakas, nakalapit na si Alex sa teleportation portal. Agad siyang gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay at sinampal ang isang sinaunang rune sa spell formation. Whoosh! Ang itinayong teleportation portal ay agad na nawala. Ang isang halimaw na nasa kalagitnaan pa lang ng portal ay hiniwa sa kalahati na parang pinutol ng kutsilyo. Ang natitirang kalahati ay lumapag sa lupa at namatay ito sa lugar. Alam mo kung paano kontrolin ang mga teleportation circle. Gulat na napatingin si Jade kay Alex. Sabi ni Jason, Commander Benmore, eksperto sa spell circle si Alex. Sa una, nasira ang teleportation portal na ito. Si Alex ang nag-ayos. Ano? Nagulat si Jade dahil walang sino man ang maaaring basta na lang mag-ayos ng teleportation circle. Ganoon ba kahanga-hanga ang brat na ito? Kabanata 1833. Kung wala ang patuloy na paglitaw ng mga halimaw, ang presyon ay makabuluhang nabawasan kapag nakikitungo sa iba pa sa kanila. Pinatay ni Jade ang mga halimaw sa paligid ng teleportation circle sa isang kisap mata at nagkaroon ng oras upang tumulong na patayin ang iba. Wala pang 10 minuto, nabura lahat ng halimaw. Nakahinga naman ng maluwag si Jade na nagpipigil ng hininga. Nakaupo siya sa lupa nang walang pakialam sa kanyang imahe at humihingal. She was deadbeat. 1 linggo na ang nakalipas. Tiniis nila ang Myriad Demon Valley sa loob ng 1 buong linggo at lumalaban sa lahat ng oras. Desperado na talaga sila. Kahapon lang nila natuklasan ang kuweba kaya halos hindi sila makapagtago doon para makahinga. Kung ang teleportation circle na inayos ni Alex ay hindi nagbukas ng gateway sa kuwebang iyon noong kritikal na sandali, lahat sila ay namatay doon. Hindi tayo patay. Buhay kaming lumabas. Nakalabas talaga kami ng buhay. May mga nagyakapan habang umiiyak sa tuwa. Pagkatapos mas marami ang yamakap sa isa't isa at napaiyak. Iniyakan nila ang kanilang buhay at ang kanilang namatay na mga kapatid. Pagpasok nila sa lambak, may kabuoang 42 tao kasama si Jade. Lahat sila ay mga elite na sundalo ng Flying Eagles. Ang lahat ay nagtiis sa kailaliman ng dugo at apoy sa mga larangan ng digmaan sa mahabang panahon. Gayunpaman nang bumalik sila, 13 na lamang ang natitira. 29 na kasama ang na-stop sa Myriad Demon Valley magpakailanman.
Ang mga taong hindi nakaranas nitong ilang araw ay hindi mauunawaan kung ano ang naranasan ng malalakas na tao na ito. Si Alex na hinayla ang kamay ni Dorothy ay kinuha ang ganitong uri ng kapaligiran at estado ng pag-iisip ng walang sinasabi. Samantala, lumuhad si Luna sa tabi ni Jade at may sinabi, "Brat, ang galing mo. Alam mo talaga ang spell formation." Lumapit si Nora at tinapik ang balikat ni Alex bilang paghingi ng tawad sa hindi pagtitiwala sa kanya kanina. Inalis ni Alex ang kamay niya at malamig na ngumuso. "Hindi kita kilala." Saglit na nanlamig ang kamay ni Nora. Natawa siya at umupo na rin. "Real, spoiled brat, ang sama ng ugali mo. Babayaran ko sa iyo itong pabor na inutang ko sa iyo mamaya." Tumingin si Alex sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumingon siya para tingnan si Jade at sinabing, "Malala ang mga sugat mo." "Tingnan ko." Hindi mahalaga kung hindi niya ito tingnan. Sa isang sulyap sa kanya lang napagtanto na ang mga pinsala ni Jade ay umabot sa isang nakakatakot na estado. Hindi lang siya naulasan, nasira rin ang kanyang mga laman loob. Mayroong maraming malubhang na sugatan ng mga lugar sa mga meridian at acupoints. Hindi niya lubos maiisip kung bakit ganito pa rin ang loob ng babaeng ito kanina. Hindi niya ba talaga alam ang sakit? Tumayo si Jade. "Maghanap tayo ng pwesto. May sasabihin pala ako sa'yo." Tumango si Alex na may tame time na ekspresyon. Matapos ipaalam kay Dorothy, dinala niya si Jade sa isang silid sa Kala Temple. Nang maglihati na sila, nagdura si Jade ng dugo at ang katawan niya ay bumagsak din. Nagmamadaling hinawakan ni Alex ang kanyang baywang at patuloy na ibinuhos ang espiritual na kapangyarihan mula sa ipinagbabawal na spell ng core formation sa kanyang katawan. "Aniya, napakalubha ng iyong mga sugat. Ang mga panloob na organo ay na-dislocate at nasira. Mabangis ka pang lumaban kanina. Wala ka ba talagang pakialam sa buhay mo?" Nakangiting sabi ni Jade, "How rude. Ako ang iyong Panginoon at kinakausap mo ako sa ganoong tono." Kinagat ni Alex ang kanyang mga labi at sinabing, "Guro, wala ka pang itinuro sa akin ngunit pinahihirapan mo lang ako." Masaya siyang tumawa. Ang epekto ng pambihirang espiritual na kapangyarihan ni Alex na may mga katangian ng pagpapagaling sa paggaling ng mga pinsala ay masyadong kapansin-pansin. Pagpasok nila sa kwarto, mas gumaan ang pakiramdam ni Jade. "Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay naging mas mahusay," sabi niya. Inawakan ni Alex ang kanyang pulso na may bahid ng dugo at tiningnan ang kanyang pulso. "Till then,